Maraming pwede. Pwede umiyak, bossing? Pwede. Bossing! Bossing, pwede mo ba, bossing? Ano? Pwede pong umubo? Pwede. Bossing! Bossing. Ano? Wala ka pa nga Bossing, pwede pong kiligin. Kanina ka pa nga kinikilig eh. Pwede rin. Bossing, ang umuwi po ba? Pwede na? Ay, Pwede ka na. Hindi. Si Alan Kay lang, pwede na. Hindi. Bawal umuwi. Dahil dito, pwedeng makinig at kumilatis. Pwede rin makihula ng tamang sagot. Yun ang importante. Hindi lang pwede ang mapanghusga dito sa bawal. judgmental ka ba? Bossing, excited. Andiyan ka pala. Malumanay pa yung pagtawa. Bossing, excited na po ang mga Dapper Cats. Baka ikaw lang ang excited. Excited na po kami lahat, Okay. Ma'am Alan, sa pag-uusapan natin today. Teka. Simulan na natin ang kwentuhan. Okay? Ryan, AK. Yes, Bossing. Kaya nyo na yan. Kala ko pauwi mo na kami. Kayo naman. Yan. Mamalan. O, dito tayo. Yan. Huwag tayo umuwi. Bawal. Bawal. Ang tip namin, mga Dabber Cats, talasan ng mata at tenga para mahulaan ang tamang sagot. Ang judge natin for today, actor, singer, and TV host. Dabber Cats, pasok! Hi, Dabber Cats! I'm Chamito at meron po akong kasabihan. Pag iniwan ka ng mahal mo, never say die because tomorrow is another guy. Uy, grabe siya. Sorry ko. Ang harot niya. Bye, Dabber Cats. Halika dito, Chamito, Kuya nang Ryan. makita Hello natin po. ang bago mong jawline. Ganda na. Wow! Nagpa-jawline? Sa light lang po siya. Okay. Bakit mo na Chamito ba pinangalan sa'yo? Dati po kasi nag-work ako sa isang comedy bar. Okay. Tapos po, pinangalan po sa akin ng isang senior host po doon. Chamito. Chamito. Chami. Pwede ka namin tawagin Chami? Yes, opo. Alright. Bahala po Anong kayo. tunay mo pangalan? Ano po, Hill. Totoo, hero nga. Agadan. Hill S. Agidan Jr. Parang kapangalan pa pala ni Ate Gay. Hil Adukol Morales si Ate Gay. Go, Tito Hill. Okay. Judgmental ka ba? Minsan po, Kailan ka nagiging judgmental? Anong panahon? baka po ngayon kasi may premyo. Maganda rin naman Hindi yung, naman po. Ano lang po, pag yung judgmental na in a nice way. Wow. Judgmental in a nice way. Sige, masusubukan niya ang pagiging judgmental mo in a nice way. Yes. Chami, ngayon pa lang ibibigay na ni Ma'am Alan ang 30,000 Wala sa akin? pesos mo. Bakit na lang wala sa akin talaga? Ay, ito pala. Akin na ang 30,000. Ayan, may 30,000 ka. Ingatan mo lang ha, dahil kapag mali ang iyong sagot, minus 10,000 pesos yan. Pwede nang umuwi. 30 million na maliwanag. O sige po. Actually, hindi na po ako judgmental. Ba't di pa natin minus 30,000 agad? Wag. Ingatan mo yan, Chamito, Kailangan. Apa. Simulan natin, Chamito, ang Okay pa. Round 1. One. Talasan mo ang mga mata mo sa pagkilatis dahil may mga makakasama tayo na maghatid ng swerte sa'yo. Thank you po. Okay? Dabber Cats, pasok! Pakilala? Hi, Dabber Cats. I'm Den, 26 years old. Naniniwala sa kasabihan na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Yung iba ay tanso. Di lahat nito, iba tanso. Tanso na to. Next! May something. Hi, Dobbercats. I'm Jeric, 31 years old, at naniniwala sa kasabihang kung didibdibin mo ang negatibong komento ng iba, baka makalimutan mo ng maging masaya. Ay! Aba. Hugot! Grabe, ah. Next! Hi, Dobbercats. I'm Andrew, 25 years old. Naniniwala sa kasabihang
Time is gold. Ay! Tagal ko pinag-isipan yun eh. Hugot na hugot ka doon. Okay. Chami, nakita mo na ang ating mga pagpipilian at narinig mo na mga kasabihan. Ano sa Grabe palagay siya mo makatingin, yun? Ray, oh. Mataas pababa talaga. Ano sa palagay mo yung ano? Judgmental yan eh. Kwento ng mga bisita natin ngayon. Feeling ko po... Ang taas, ha? Judgmental in a nice way. Opo. Feeling ko po, mga nag-work po sila sa mall. Tapos, Ano sa palagay mo naging trabaho? sales lady, salesman. Tapos, Tapos, nagbagong buhay po sila sa ibang mall. nasulot o lumipat. Okay, ganito. Ang galing, oh. Ang galing mo doon, Chamito, ha? Ang lalim, bossing, no? Minus Oo, 10. ang layo. Ang layo. Hindi, medyo malayo, Chami, pero ganito, bibigyan ka pa namin ng pagkakataong makilatis sila. Tinginan muna, ha? So, mga Dabar Cats, harap tayo kay Chamito. Eye to eye? Eye to eye to eye to eye. Tuwa si Mengay sa'yo. Sis. Okay ka na? Okay. Thank you, Dabber Cat. Sana napakiramdaman mo ng tama ang mga kasama natin. Okay? Good luck sa'yo, ha? Okay, Thank you good po. luck, Chamito. Para sa round 1, alamin natin ang tanong! Sino sa kanila ang galing sa pamilyang bagong gahasa? Pag-uusapan natin ngayon, Dabar Gods, ang mga kakaibang apelyido na madalas na nagiging tampulan ng tuksuhan at tawanan. Narito ang mga pagpipilian mo. Nariyan si Den. Andyan din po si Jeric. At andyan po si Andrew. Sila ang iyong mga choices, Chami. At ang hinahanap natin ay galing sa pamilya na ang apelyido ay bagong gahasa. You have 10 seconds to decide and the timer starts now. Minus 10,000! Wala, bossing! Katatapos pa naman ng 10 eh. Katatapos pa lang ng 10 seconds. Ngayon pa lang natin siya tatanungin. Sino sa kanila galing sa pamilyang bagong gahasa? 5, 4, Si, feeling ko si... si Jeric. Jerry. Si Jerry. Opo. Bakit Is that si your- Jerry? Bagong gahasa kasi parang kakaiba yung apelido niya. Okay. So parang nakikita ko kay Jeric, sanay na siya sa mga tanong, bakit gano'n ang apelido mo? Okay. Sure ka, Jeric? Parang hindi. Parang hindi. Oh, sige. Sa haba ng explanation mo, hindi ka pala sure? Oh. So, eto na po final for me. Oh. Si Andrew. Si Andrew. Opo. Final answer. Final answer po. Alright. Okay? Final answer, lock. Chami, tama kaya na si Andrew ay may apelyido bagong gahasa? Galing sa pamilya. Nagpalit pa eh. Ay, nako! Ay, Sabi mali. na nga ba? Dapat kanina pa minus 10,000 eh. Sorry, Chami. Di ba, minus ngayon, bossing, mamaminus na 10,000 talaga pesos. Di ba, may 20,000 ka pa, Chami? Practice po. Hindi, totoo na to. Totoo na. Practice. Eh, ba't di natin tanungin si Andrew kung anong Ano apelyido niya? apelyido? Kuya Andrew. Hello po. Ano ang iyong apelido? Andrew Alboroto po. Alboroto. Tinan mo, nagtawanan sila, bossing. oh. Kakaiba din. Ilan taon ka na, Andrew? 25 po. 25. Teka, saan ang mga alboroto? Taga Negros po.
From my mother. Saan sa Negros? Sipalay. Sipalay. Yan ang may pinakamagandang beach resort ngayon. Ganda ng beach ng Sipalay. Oh, i-shoutout mo yung mga alboroto sa inyo. Shoutout po sa pamilya dyan, Alboroto, sa Negros. O 25 years, Andrew, kamusta? Ano may abilitong alboroto? Hindi ka ba natutukso? Since LM po, hanggang high school, natutukso po. Puno po ng katuksuhan, tawanan. Pero after po nyon, nung nag-college na, Ano nawawala usually na ang rin tukso naman po. sa'yo? Like, kapag may bulkan na sumasabog, pag may mga taong nagwawala, like yung mga taong nakapalibot sa akin or nakapaligid sa akin, ako agad yung titingnan nila or sasabihan ng bulkan, ganun. Alboroto kasi. Ako po yung nag-alboroto. May tanong lang ako kay Andrew. Kasi lumaki ka sa Negros, ano? Ay, hindi po. Hindi. Yung family. Ang apelido lang Kasi yata ang na alboroto alboroto. sa Tagalog, di ba yun yung ibig sabihin, yung may nagwawala. Sa Negros ba, Ma'am Alan? Wala. Walang ibig Walang sabihin ibig ng sabihin yung alboroto. So, pagdating mo Hindi dito... siya Ilonggo word. Pagdating mo dito, Andrew, sa Manila, syempre inaasar ka. Di mo ba naisip na papalitan yung apelido mo? Nung time po yun, gusto ko rin po. Pero sa tatlo po kasi kami magkapatid, yung dalawa ko pong ate is same din po ng apelido ko. Remehio po yung gamit nila, which is yung po dapat talaga yung apelido namin. Sa father ko po talaga galing. Yung alboroto po, dapat po sa middle lang po talaga yon. Ang nangyari po, yung time po ng parang from presidential po presidente po natin dati sa era, parang bawal pa po yung Palitan. bawal po na gamitin yung sa father family kapag code. hindi ka pa po kasal. Family So, code, hindi pa maiden. napapalitan. Ganun po. Nabanggit nyo na rin yung pagpapalit na natanong mo, Mengay. At ito, para tulungan tayong maliwanagan tungkol sa proseso ng pagpapalit ng apelido, kasama natin si Attorney Kathleen Santa Agueda. Good afternoon po, mga Dabber Cats. Hapon pa lang po, hapon. Pero Gandang charing lang yung hapon hapon. Good afternoon po, attorney. Attorney. Good afternoon po. Paano po ang proseso ng pagpapalit po ng apelyido? Pag sa apelyido po, kailangan po dadaan po tayo sa korte. Hindi po tayo pwede sa local civil register lang. Marami pong steps. Ano pong first step? Ang first step po ay magfa-file po tayo ng petition sa Regional Trial Court kung saan po nakatira yung magfa-file ng petition, yung may gusto pong magpapalit ng apelido. Kailangan pa po ba ng approval ng iyong mga magulang kung of legal age ka na? Hindi na po kailangan kapag of legal age na po. Pero po, pag kunyari, bata pa po, syempre dapat assisted po siya ng magulang. Ano po yung mga requirements, attorney? Ayun po, mag-file po tayo ng petition, tapos kailangan doon, yung pipirmahan mo, tapos susumpaan siya, tapos po, kailangan nakasaad din doon na at least 3 years kayo ay nakatira doon sa lugar na yun kung saan nyo fina-file yung petition nyo under ng Regional Trial Court po doon. Tapos po, yung ibang requirements din po ng local civil registrar. Siguro depende po kasi sa grounds ninyo kung bakit kayo magpapapalit ng apelido. Kasi po, yung katulad po nung kay Mr. Alboroto, isa lang po yan sa mga grounds. Siguro dahil hindi ka nais sa kanya, hindi ka nais pakinggan. Natutokso siya, ganun po. Ay, hindi na kailangan yung consent ng parents? Kasi baka magalit ng pag mga of age magulang na na po, iba yung apelido ng anak nila. Opo, pag off age siya po, hindi na po kailangan. Pero syempre may mga parents na kukontra, syempre. Kasi family pride po yun eh. Opo. Attorney, ano pong ibang grounds para makapagpalit po kayo ng last name? Meron po, katulad nung, kunyari, yung parents ninyo is hindi pa kasal at that time. Tapos po, pinanganak kayo. Ngayon, kinasal sila. So, naging legitimated ka. Diba? So, yun. Isa po yun sa mga grounds dahil ang mga illegitimate children po ay dinadala nila usually ang pangalan ng ina. Attorney, sa palagay ninyo, ano ang mas marami? Nagpapapalit ng pangalan o nagpapapalit ng muka? Palagay ko po, mukha po. Kaya hindi problema masyado. Mas mabilis yata yung proseso ng papalit ng mukha.
Attorney Kathleen, ano ang mga hindi kailangan dumaan sa korte na pwedeng palitan? Iyan ang ikwento niyo sa kanila. Katulad po ng yung first name po. First name or nickname po. Hindi na kailangan sa korte yun. Opo, sa local civil register lang po. Mabilis lang po yun, yung proseso kapag pangalan po yung gustong papalitan. Opo, yung first name po, mas mabilis po. Or kunyari, may wrong spelling po sa pangalan nyo. Kunyari po, Christine. Kunyari, dapat walang H, pwede nyo po yun ipatanggal. Sa civil registrar na lang yun, di ba? Opo, kung saan Correct. po kayo, kung saan po naka-record yung inyong birth certificate. Parang artista, may stage name. Yung pagpapalit ng host ho, anong palagay niyo? Huwag naman po sana. Attorney, subukan niyo lang po sumagot. Marami pa tayong katanungan kay Atty. Attorney, tsaka lang Thank you. Maganda yung naliliwanagan Baka mag-alboroto natin si Andrew. Oo, eh. Andrew, saan ka pupunta? Oh, ayun pala na nga. Oh, walang paalam. Iniwan na niya tayo. Thank you, Andrew. Thank you, Andrew. So, kung hindi si Andrew, sino? Eto na. Alamin Alamin natin. natin. Ang tamang sagot ba ay si Den o si Cherry? Nagpalit pa kasi. Oh, si Den! Ay, si Den! Kausapin naman muna natin si Galing Jerry. mo, dalawa yung pinagpilihan mo, parehong mali, no? Sayang. Gawin yun. Jeric, ikaw naman, ano ang apelido mo? I'm Jeric Makunat po. Makuna? Makunat. Medyo Makunat. unusual din yun. Oo nga, no? Ilan taong ka na, Jeric? 31 years old po. 31 years. Kamusta naman ang pagiging makunat? Ayun po, nung kabataan ko po ay lapitin po talaga ng tukso. Lalo na pag kakain na yung mga classmate ko, ganun. Hanggang paglaki na pag-ambagan na sa inuman. Medyo maliit lang yung kaya kong iambagan. Makunat din. Pagkahilingan ng ambag. Paano yung mga tukso sa'yo? Nung elementary po, pag kumakain na po sila, tas may chichirya, ay nakaagad po kagad na parang kumakain tayong Jeric. Makunat na yung kinakain. Ikaw agad. At least hindi ka masyado nauutangan. Oo. Makunat kasi. Kuya Jeric, meron po ba kayong pamilya? Yes po, may asawa at isang anak po. Ay, yung asawa mo, kuya, kamusta bago? Kasal po ba kayo, kuya? Mrs. Makunat. Yes po, kasal na po. Uy, paano yun, kuya? Na-brief mo ba siya na bago ang first date ninyo, Makunat ang last name mo? Bali, okay naman po sa kanya. Hindi naman po namin napag-usapan about sa apelido. Tsaka, kapitbahay ko lang naman po siya. Paano dun sa anak? Yung anak mo ba? Siyempre, baka naaasar na din yun. Ilan taon na yung anak mo, kuya? 4 years old po. 4 years old. Ako magiging Gen Z yan. Ikaw ba, kuya, naisip mo ba kayo ni Mrs. na magpapalit ng apelido? Para sa akin po, personal, hindi po. Napaka-rare na po nung apelido ko eh. Papalitan ko pa ba? Taga saan ba mga makunat? Yung father ko po is taga Marinduque po. Marinduque. Salamat. Salamat, Kuya Jeric Makunat. Pwede palitan ng Macnap. Mac! So si Den pala. Hi, Ate Dan. Hello po. Kumusta naman din? Ayos naman po. Birthday mo ba ngayon din? Next Friday pa po. Next Friday pa! Sakto ka natin siya! Den, 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 den! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate Den. Advance happy birthday. Ate Den, ano ang kompleto mong pangalan? Ano po? Ako po si Linwell Bagong Asa po. Bagong hasa. Opo. So, naiba na? Opo. Pinapalitan mo. Pinapalitan po ng lolo ko po. May tanong lang ako. Ang lolo mo ba naging veterano? Hindi po. O yung lolo niya o tatay niya? Ano po? Tatay po ng lolo. Ay, wait lang. Basta ninuno. Sa lumaban sa gera. Hindi Basta naman. ninuno. Kasi yung nanay ko, nag-work nung araw, nung buhay pa siya sa Philippine Veterans. Ikinikwento niya sa akin yan, bata pa ako. Ito yung mga listahan ng mga kakaibang mga apelido. Isa yan yung Bagong Gahasa. Kaya sabi ko, nung araw ko pa alam yan.
Tapos pinapalitan doon ng lolo niya. Bali, hindi mo na nagamit yung bagong gahasa. Hindi na po. Oh, nung lumaki ka ate, bagong hasa na yung... Opo. Kailan napapalitan at sino nagdesisyon? Yung lolo ko po, kasi may kamag-anak po sila na nagpapalit po ng apelido, sumabay na po sila. Pero then, dun sa mga ninuno nyo, napag-usapan niya ba yung origins nung apelidong Bagong Gahasa? Kasi baka hindi Tagalog ang pinanggalingan, baka ibang lengguwahe ng Pilipino. May ganun kayong pinag-uusapan? Ano po, nung panahon po nung Kastila po. Yun yung pinagmula. Opo. Pero, kasi po, yung apelido po namin, yung Bagong Gahasa po is galing po dun sa naging trabaho po ng lolo ko. Ayun, no, sa picture, Ano ba ang trabaho ng may lolo picture mo? sila Bagong Gahasa Clan Ano Grand po? Reunion. Ano? Ano pong trabaho ni Lolo? Naghahasa po ng mga kutsilyo. Nagahasa! Doon, malamang talaga Batangas nga. Oo, baka nadagdag lang yung ga. Ay, ano ga? Oo. Barangay. Ano ga? Gahasa, oo. Pero ate din, bakit ganun? Di ba po, sabi nyo nga po na napapalitan na yung pangalan ninyo. Bakit po apakalapit pa rin? Kumbaga bagong hasa, pwede namang Kilantang, Mendoza. Bakit po ang lapit Pero pa din? Campo. Ba't isang letter lang ate ang napapalitan? Opo. Yun po yung naisip po na kasi pangat nga po pakinggan kapag po sa babae. Sa bagay. Binawasan lang ng letra. Meron ba kayong mga, sinubukan niyo bang maghanap ng mga kamag-anak? Meron po, nasa Paitay, Laguna po. Laguna. Opo. Sa South. Malaki ba ang clan ng Bagong Gahasa? Opo. Napapaaway ba kayo din? Halimbawa, may mga pinsang kang napaaway na dahil sa panunokso sa school? Ako po, nung Ikaw? nag-aaral po. O paano? Bakit? Ikaw? Lagi po kasi akong binubuli na, pag mapurol yung mga kutsilyo, sa inyo namin papahasa. Kahit bagong hasa na yung gamit? Bagong hasa. Naaasar pa din. Matalas sila, matalas. Pero yung sa reunion kasi nila, Bagong Gahasa pa rin talaga yung gamit nila doon eh. Bakit? Yung po talaga, yung original po talaga. Kasi yun ang original. Pride pa rin talaga. Attorney, question po. Pag ganyan pong mga napapalitan yung apelido, mayroon po bang bayad yan, attorney? Pwede pong may bayad kung lalapit po kayo sa attorney kasi nga po, ang pagpapapalit po ng surname ay kailangan dumaan sa court. Pero kung wala naman pong budget, pwede naman pong lumapit sa Public Attorney's Office. Pao. Opo, meron tayong mga legal services na libre lang po. Tapos po, paano pa pag kunwari yung magulang ang nagpapalit ng apelido? Naki-carry over din po ba yun sa mga anak? O kailangan po mag-register din yung... Maki-carry over na po. Kasi di ba po, pag pinanganak ka, i-fill up yung birth certificate. So kung gagamitin mo yung pangalan ng surname ng ama mo, yun na yung gagamitin mo. Di paano kung medyo may edad na, napanganak na yung mga anak? Mapapapalitan pa ba? Isa-isa pa ba dapat mag-apply yung mga anak? O automatic To follow mababago na po lahat? yun. Kasi po, kung papapalitan nyo, individual siya. Di ba po? Pero kung kinuha na nila yung pangalan ng tatay nila, yung surname, yun na po yung gagamitin nila. Attorney, Apo. paano kung yung mag-fill up ng pangalan, yung ama, let's say, pinanganak, tapos pipila pa niya, iniba na niya talaga spelling. Iniba na niya. Di ba, let's say, Soto. Imbis na ilagay niya Soto double T, gagawin niya 1T lang. Pwede Siguro ba po yan? in the future, pwede po na, baka kasi pwede nating sabihin na clerical error lang siya. Pwede siyang Pero papalitan yun na sa... gagamitin ng bata. Opo, pero kasi kung kunyari, kung yun ang ginagamit niya pero naiba ulit, kasi nangyayari po yan sa school records, pwede pa rin maging basis para ibalik sa dating spelling. Kasi maaring baka nagkamali lang siya ng pagkakasulat. Kaya nga po tayo may gano'n na pwedeng hindi na dumaan sa korte ang proseso. Sa registrar, kung clerical. Opo. Maganda yung classmate, Vic. Maganda ang nagpalit. Ay, si Juan Paumbong. Juan Paumbong? Nagpapalit din sa ano. Anong pinalit? Johnny Paumbong. Mas madali yung pangalan. Hindi na bahala sa apelido, sa first name lang pala. Thank you, attorney. Salamat po. Thank you po. Salamat Thank din you, sa'yo, Ate Den. Salamat Den. po. Thank you, Den. Oh, Alright, Chamito. Meron ka pang 20,000, ha? hindi ka pa uuwi. Dahil may round 2 pa tayo. Okay, mas ingatan mo yan dahil, Chamito,
Dito sa round 2, kapag mali ang sagot mo, minus 15,000 na yan. Naku, huwag kang umuwi ng 5,000 na pera mo, ha? Dito sa round 2, may mga makakasama pa uli tayo. Hindi lang silang tatlo. Ngayon, 144 na. Uy! Charing lang! Dabber Cats, pasok! Ay, naku. Paano nga naku, bossing? Minus 15,000. Naku! Wala pa nga! Feeling ko lang. Namumutla tuloy si Chamito. Ayan, Chami, sila ang iyong choices. Okay. Pakilala po muna tayo. Ako po si Hides na naniniwala sa kasabihan kapag may problema, tumawa ka. May problema ka ba? Next, please! Magandang tanghali po. Ako po si Lynn, naniniwala po sa kasabihan, ang taong naiinggit, pikit. Pag nainggit, pikit. Next. Hi, Doubercads. Ako naman si Pearly, naniniwala sa kasabihan, pag nakasimangot ka, pangit ka. Kapag nakatawa ka, maganda ka. So, nakasimangot ako? Okay, Chami, nakilala na natin ang mga choices. Kanina, nagkwento na yung mga bisita natin. Pero dito sa round 2, may kinalaman pa rin dyan ang ating tanong. Kaya, ang tanong! Ang tanong! Sino sa kanila si Mrs. Bagong Hasa? Oh, sino sa kanila si Mrs. Bagong Hasa? Ibig sabihin, nag-asawa siya ng Bagong Hasa at siya rin ang nanay ni Den. Ayun. Ang pagpipilian mo, nandyan uli si Hides. Nandyan rin po si Marilyn. Pwede rin po si Pearly. Ulat ka ba, bossing? Alright, Chami, you have 10 seconds to decide. Sino sa kanila si Mrs. Bagong Hasa? Timer starts now. Minus! Si Mrs. Lynn. Si Lynn. Apa. Sure ka na dyan? Siyempre po hindi. Pero... Kung hindi si Lynn, sino ba? Kung hindi po si Miss Lynn, si Miss Pearly. Sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawa ulit. Naniniwala ka siya si Mrs. Pearly Bagong Hasa o si Mrs. Pearly Shell? Okay, Chami. Sino sa kanila si Mrs. Bagong Hasa? Okay, final answer po. Si Miss Lynn. Mrs. Lynn. Si Lynn. Siya talaga. Final answer. Sige po. Luck. Parang napilitan ka pa. Sige po. Ang hirap. Tingnan natin. Okay, nilock mo, Chami. Si Lynn. Tama ba na si Mrs. Lynn ay Mrs. Bagong Hasa? Tama ka, Chami! Buhay pa rin ngayon, 20,000 pesos. Pero huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng round 2 na naitama mo, may round 3, round 4, round 5. Hindi tayo titigil hanggat di nauubos yung pera mo. Grabe siya! Ito, kausapin po muna natin yung ibang mga kasama. Miss Pearly, ano po ang inyong apelyido? Gapusan. 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 Mrs. Gapusan. Pearly, Gapusan. Tagasan po ang mga Gapusan, Mami Pearly? Taga San Jose del Monte, Bulacan. Bulacan. Malaki po ba ang angkan ng Gapusan? Konti lang. Hindi gaanong kalaki yan. Ano ba, apelido ng asawa mo o apelido mo? Apelyido ng asawa ko po. Mrs. Gapusan. Salamat po. Thank you po, Mami Pearly. Shout out sa mga Gapusan sa San Jose del Monte. Bulacan. Yung mga shell.
HCL. Iba yung bossing. Si Hides. Mommy Hides, kayo naman po, ano pong inyong apelido? Swerte po. Swerte naman. Pala sinuwerte ito si Chubby. Pero kung siya po pinili ko, malas. Mami saan Hyde, po? swerte. Sa San Jose del Monte rin. Bulacan. Ang daming mo doon. Mami Hides, talaga po bang swerte ang mga swerte? Yan. Swerte po talaga. Swerte talaga. Ano yung apelyido ng asawa? Sa asawa po. Oh, Swerte. Kaano-ano niya yung swerte ng basketball player? Hindi ko Wala alam. na. Hindi ko pa kilala. Shoutout niyo po yung mga swerte ng San Jose del Monte. Bulacan. Ay, binabati ko po mga taga sa swerte dyan. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay, yung mga biskwit po nung araw, La Suerte, yun sa lata. Ay, meron nga. Kamag-anak nyo? Hindi. Salamat po. Thank you, Thank you, Mami. Hides. Pagpatuloy niyo po ang pagiging swerte. Yes, Ayan sana na si all. Lynn. Hi po, Ate Lynn. Ay, tabi na po kayo ni Mag-ina sila. si Den at si Mommy Lynn. Si Mrs. Bagong Hasa. Mommy, bago niyo po ba pakasalan yung mister niyo, napaisip kayo dun sa apelido na makukuha po ninyo? Ay, nung una po, hindi ako baniwala na Bagong Gahasa ang apelyido niya. Opo. Kaya sabi ko, kung talagang totoo yung nababalitaan ko, patingin nga ng proof yung kahit ID. Pinakita sa akin yung ID. Yung makita ko, natulala ako. Totoo pala. So bagong gahasa pa nung nililigawan ka? Hindi pa na po. napapalitan na? Napalitan na po. Napalitan na? Opo. Naikwento lang po sa inyo. Oo, naikwento lang po sa akin ng biyanan ko kung paano napalitan yung kanilang apelyido. Kayo ba, Mami, nakaranas kayo ng mga pang-aasar na mga Pang-aasar. marites? Ay, Ayan. naku po, maraming beses na po yan. Naku po. Ano po? Shoutout niyo po sila. Hindi po sa pag-ano sa aming kapitbahay. Pag sabi nila hindi daw makahiwa ang kutsilyo ng karne, punta raw po sa amin at magpahasa. Mami, bakit hindi niyo po ginawang negosyo yun? Oo nga. Diba? Ang ganda po nun. Tama. Naisip niyo ba yun, Mami? Hindi po. O pwede Mami, simulan gawin mo na yan. Kayo, Mrs., anong maiden name nyo? Rivera po. Rivera. Paano si Pucci Rivera? Shout out! Ano bang sabi ng magulang niyo, Mommy Lynn, nung nagpakasal po kayo kay Mr. Bagong Hasa? Oo, nung namanhikan. Natatawa po sa akin. Sabi sa akin aba, ang ganda naman ng apelyidong pinalit mo. Sabi ni Papa. Aba! Hindi naman po kayo pinigilan ng mga magulang niyo. Wala po bang tumutol, Mami? Oo nga. Hindi po kasi sabi ng nanay ko, ako naman daw po makikisama eh. Tama yun. O hindi niyo po naisip noon na wag na lang palitan yung apelido ninyo, na Rivera na lang. Yung anak ko, Ay, si Grabe Den ang ka din, aya. Ay, din. Ate Nahiya Chon, siya. Ate Chon, Char. kasi Den, ba naisip mong wag na lang magpalit? Gusto mo Rivera na lang? Opo, nung nag-aaral po, kasi lagi akong nabubuli ng mga kaklase ko eh. Oo, anong nagtulak sa'yo para panindigan na Bagong Hasa ang apelido ko? Hindi ko na lang po pinapansin. Nayaan ko na lang sila kasi mananawa din naman sila eh. Hindi, tsaka tama yun. May pride ka sa pamilya mo talaga. Oo. Magandang Tama. ano yun. Pero question lang kay attorney. Attorney, pwede po ba na yung anak ang magdesisyon na i-keep po yung maiden name ng magulang, ng nanay? Pwede naman po yun. Pwede naman. Paano po ko yung anak, pagsabihan yung magulang? Pwede din po ba yun? Mami, Daddy, palitan mo na yan. Pwede po Pwede ba yun? nilang sabihin, pero gagawin ba nung magulang? Oo, yung nga eh. May yung pride ba, no? Kasi yung pride. Oo. Thank you po, attorney Thank you, Castin. attorney. Thank you. Salamat po, Thank Mami you, Mami Lynn and Ate Dan. Okay, recap muna tayo, Chami. Currently, meron kang 20,000 pesos. Buong buo yan. Diretso na sa round 3. Okay. Congratulations, Chami. At maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga kwento at mga Dabarkads. Salamat din kay Atty. Kathleen Santa Agueda. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Ang na ating pinanggalingan ay nalalaman sa ating apelyido. May De Leon, may Soto, Mendoza, Kilantang. Hindi mo mapapalitan yun. Papalitan, bossing. Ganun pa man, hindi sapat ang apelyido para husgahan ang isang tao. Tama. Tandaan, bawal mangutya at mas lalong bawal mangbuli.